si Senator De La Rosa at eto pong si Bongo, pahiya ng matindi kay Senate President Chis Escudero, mga kababayan, dahil nga kung makikita ninyo, di ba, eto nga si Bato at etong si Bongo, magsasagawa sila ng parallel investigation patungkol po dyan sa drug war. Kaso nga lang ang problema, hindi pa nila na isasagawa yung investigasyon na yon. Marami ng mga tao ang tumututol talaga. Bakit? Kasi nga naman, gagamitin na naman ng Senado para sa pangsarili po nilang interes. Kung tutusin, mga kababayan, tingnan po natin ang mabuti ang Senado gamit na gamit nitong kampon, nitong si Duterte, gamit na gamit ni Bato de la Rosa, ni Bongo, at nung iba pa, mga kababayan. Ngayon, kung titingnan po natin yung binabalak na naman ni Bato de la Rosa at ni Bongo, yan yung isa na namang patunay na gagamitin na naman nila ang kapangyarihan ng Senado para para linisin ang kanilang pangalan. Kaya nga ito, pakinggan po natin etong balita patungkol po dito sa sinasabi ni Senate President Chis Escudero na kung saan, mga kababayan, diskumpiyado po siya na parang etong si Bato de la Rosa ang mangunguna, mga kababayan, at etong si Bongo. Kasi nga kung titingnan po natin for delikadesa, since etong si Bato de la Rosa yung pinaka-subject, mga kababayan, at etong si Digong, nung gagawin nilang investigation, dapat mag-inhibit po sila dyan. Yan yung pinakamainam dyan, mga kababayan, at dapat hindi sila yung manguna sa investigasyon. Kasi bukod tanging ngayon lang tayo nakakita na ikaw yung inaakusahan, ikaw pa yung mag-iimbestiga. Ano po, so ngayon, ipagpatuloy pa natin. Hindi pabor si Senate President Francis Chis Escudero na pangunahan ni Senator Bato de la Rosa at Senator Bongo ang posibleng isasagawang investigasyon ng Senado sa nangyaring drug war ng Duterte administration. Sa isang panayam, ipinaliwanag ni Escudero na mas makabubuti na dumistansya ang dalawang mambabatas sa nasabing hakbang para makaiwas sa anumang alegasyon na maaaring ibato sa kanila. Para kay SP Escudero, mas mainam kung gagawin ng investigasyon sa pamamagitan ng Senate Committee of the Whole. Nagkausap na din sila ni Senator Bato tungkol sa kanyang opinyon at gagawing formal ang kanilang mga napagkasunduan. Kasi kung titingnan talaga natin, mga kababayan, hindi pwedeng manguna yung dalawang yan. Kasi sila yung mismong inaakusahan sa pag-uusapan nila. Ano sasabihin nila doon, mga kababayan? Puro paglinis at pag-absuelto sa kanilang mga sarili. Yun yung gagawin nila, mga kababayan. Tapos konting paawa para yung mga didishit buhay na naman. Yun yung gagawin nila dyan. Kaya nga dapat hindi sila manguna dyan sa ganyang investigasyon. Kasi nga unang-una tutol na ang taong bayan dyan. Pangalawa, pera ng taong bayan na naman yung maaaksaya kung walang pupuntahan at walang hahantungan yung kanilang gagawing investigasyon na yan. Ano po, sayang lang ang pera ng mamamayang Pilipino dahil nagagamit sa pangsariling interes niyang ganyan mga klase ng senador. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Haharapin namin yan sa susunod ng mga araw. Kukonsultahin ko ang ibang mga miyembro. Pero nakausap ko na si Senator Bato kaugnay niyan. At ang sinabi ko sa kanya, anumang investigasyon na nais niya patungkol sa kanya mismo. At kay Senator Go, mas maganda siguro kung hindi sila mismo ang mauna ng komiteng yun. Para walang aligasyon na ito'y personal at hindi impartial at hindi fair. Yan ang pinakamagandang ginawa ni Senate President Chis Escudero, mga kababayan, ang wag hayaan na manguna yang dalawang yan. Kasi sila mismo yung subject ng pag-uusapan. Ngayon, mga kababayan, alam naman natin na ang Senado, medyo humihina yung tingin ng taong bayan sa Senado. Alam naman natin yan pare-parehas, mga kababayan. Kaya lang medyo umaangat ngayon ng Senado dahil sa ginagawang investigasyon sa pogo nitong si Senator Risa Hontiveros. Ngayon, kung titingnan pa natin mabuti, mga kababayan, alam naman natin in the past few months, ilang buwan yung nakakalipas buhat nung pumalpak si Bato de la Rosa sa PIDEA Leaks na walang pinuntahan, umabot ng 5 hearing ata yun o 4 hearing, mga kababayan, bumagsak ang tingin ng taong bayan sa Senado. Naging mukhang kahiya-hiya ang Senado, mga kababayan. Kaya nga kung hahayaan na naman ni Senate President Chis Escudero na magwalang hiya na naman di umano etong si Bato de la Rosa at etong si Bongo, paano na ang imahe ng Senado? Di lalo nang sinabi ng taong bayan na naging mukhang telebisyon na ang Senado, na puro artista na yun na ando doon, tapos puro dramatic na lang yung pinaggagawa ng ibang mga senador katulad nitong sina Bongo at nitong sina Bato. Kaya tama lang, mga kababayan,
etong kanyang desisyon na wag hayaan si Bato na manguna sa hearing para idepensa yung kanyang sarili. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Ang ganda na lang pala yun mga kababayan. So ngayon, eto yung tanong kasi dyan. Bakit nga ba mga kababayan, wag dapat hayaan etong si Bato de la Rosa? Bakit nga ba mga kababayan, sinasabi ng marami sa mga kababayan po nating Pilipino na wag payagan ni Senator Chis Escudero, ni Senate President Chis Escudero na wag manguna etong si Bato at etong si Bongo dyan po sa investigasyon sa Senado patungkol po sa war on drugs para idepensa yung kanilang sarili. Dahil nga marami sa mga kababayang Pilipino po natin, especially yung mga dating senador mga kababayan at yung dating nagkaroon ng katungkulan sa ating gobyerno ang mismong tumututol po dyan. Katulad na lamang mga kababayan nitong sinasabi ni former Senator Laila de Lima na kung saan dapat daw maging objective etong sina Bato de la Rosa at etong sina Bongo sa gagawin po nilang investigasyon mga kababayan dyan po sa Senado. Ngayon pakinggan po natin mga kababayan etong mismong balita na nakita natin na kung saan eto daw pong si former Senator Laila de Lima umaasa mga kababayan dito daw po sa gagawing investigasyon dyan sa Senado na magiging patas ang plano ng mga kaalyado nitong si Duterte mga kababayan dyan po sa gagawin nilang investigasyon. Kasi nga, nakita na naman natin in the past few months mga kababayan na talagang sobrang bias nitong si Bato de la Rosa. Sobrang bias nung kanilang investigasyon, lalo na pagka ang lalabas na masama sa huli, sila nililinis na agad nila doon. Sala nga sa babastusin nila yung isang resource person, tatakot-takutin po nila na ipipin down mga kababayan para lamang masindak nila at hindi na makapagsalita pa. Papasukan nila, i-interrupt nila mga kababayan para hindi magdire-diretso yung sinasabi. Pagka hindi naman pabor sa kanila, yung sinasabi automatic i-contempt nitong si Bato de la Rosa. So ito mga kababayan, pakinggan po natin itong komento ni former Senator Laila de Lima. I-play na po natin. Tingnan natin kung ano yung magiging direksyon ng magiging parallel investigation na yan ng Senado. At sana yung mga nasasangkot, sila Senator Bato, sila Senator Bongo, ay wag naman nilang gamitin yung posisyon nila o status nila dyan sa Senado para for example mangbraso. Di ba kailangan? Kasi mambabraso talaga yan mga kababayan. Sa totoo lang, mambabraso talaga yan. Yan ang gagawin nila dyan. Dahil maraming beses na natin nakita mga kababayan na ginawa po nila yung pambabrasong yan. Kaya nga kung titingnan po natin, kung matatandaan nyo, di ba yung isa sa pinakamainit na nakita natin na kung saan mismong nambabraso etong si Bato de la Rosa, di umano, yung nagsalita etong si Picoy. Di ba kung matatandaan nyo yun mga kababayan, sinisingitan niya, pinapasukan niya etong si Picoy para hindi maidiretso yung mga sinasabi at ayaw niyang payagan na ipresenta nitong si Picoy yung daladala niya na ebidensya mga kababayan. Ngayon, ang isa pang nakita natin kung paano siya manggalaite, mga kababayan, nung nagsasalita etong si Maslog. Dyan po sa komite ni Senator Risa Hontiveros na kung saan sa sobrang gigil niya, dinuduro-duro niya at pinagbabantaan niya na ipipin down, mga kababayan. Kaya maraming beses nating nakita yung pagiging bias niya at pambabraso niya dyan po sa Senado. Ngayon, ipagpatuloy pa natin. Ay maging bukas ang kanilang isipan na maging objective sila sa pag-handle ng ganyang investigation at maging matapang din katulad ng mga katapangan ng mga pinapakita ngayon ng mga members ng Quadcom. Tama. Na nagagalak tayo na ganyan, naglalabasan na yung mga katotohanan, naglalabasan na kung sino talaga yung mga may pakana. Biro mo yung mga reward system na yan, yung mga quota system na yan, malakas po ang mga nagiging ebidensya dyan, mga credible po yung mga nagsasalita kasi mga insiders sila. Mga kasama sila doon. So alam nila yung mga sinasabi nila. So umaasa kami na marami pa nalalabas dyan para ipakita ano talaga ang tunay na nangyari ng drug war. Paano ginamit yung mga kapulisan para magkaroon ng gano'n na massive summary killings. Napakamali, napakalabag talaga sa batas ng tao, sa batas ng Diyos yung ginawa nila. Kailangan silang panagutin. Yun ang pinakamaganda dyan, mga kababayan, kasi hindi na naman nila maitatanggihan ngayon. Si Bato de la Rosa, hindi niya pwedeng sabihin na wala talagang
money reward. Mga kababayan, nung panahon na nagsasagawa sila ng pakikipaglaban or madugong pakikipaglaban sa ipinagbabawal na bato. Kasi unang-una, nakita nyo naman kanina nung unang live natin, 'di ba, nagsalita si Duterte na talagang nagbigay siya ng 3 milyon dito kay Garin ata yun, kay Giran, mga kababayan, na dating nasa NBI. Ngayon, kung titingnan din naman natin, nag-utos din itong si Duterte na i-eliminate yung 100 na kriminal, mga kababayan, at yung pera na gagamitin ay tira ng kanyang campaign funds. So ngayon, mga kababayan, maliwanag naman na talagang may reward money system nung panahon ng Duterte administration na talagang ginamit para itumba yung mga tao na related sa ipinagbabawal na bato nang hindi dumadaan sa due process. Ano po, hindi sa ipinagtatanggol natin yung mga taong related na yun ha. Ang sa atin lang naman sana, mga kababayan, dapat dumaan sa due process yung kanilang hakbang para sugpuin ang ipinagbabawal na bato. Ano po, ngayon mga kababayan, punta naman po tayo dito po sa isa na talagang tutol din, mga kababayan, dyan po sa gagawing hakbang ni Bato de la Rosa para idepensa yung kanilang sarili. Dahil sabi po dito sa Abante TNT, tunay na tabloidista, mga kababayan, eto daw, Senado gagamitin ni Bato para pagtakpan ang pananagutan ni Duterte ayon po kay Castro. Sabi pa dito, mga kababayan, basahin po natin. Eto daw, sabi po dito, naniniwala si House Deputy Minority Leader at ACT Teacher Party List, Representative Franz Castro, na nais lamang guluhin ni Senator Ronald Bato de la Rosa ang investigasyon ng Kamara de Representantes. Ani ni de la Rosa, ito umano ang dahilan kaya nais ni de la Rosa na magsagawa ng hiwalay na investigasyon ang Senado kaugnay ng war on drugs ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sabi pa dito, mga kababayan, basahin pa natin. Ito daw, sinabi ni Castro na gustong imbestigahan ni de la Rosa ang kampanya laban sa ipinagbabawal na bato na siya ang nagpatupad noong siya ay ang hepe ng Philippine National Police. Then sincerity and objectivity of this proposed investigation are in question. Tama naman, mga kababayan. As it seen to deserve of diversion rather than genuine effort to uncover the truth. Sabi ni Castro, ganun nga ang gagawin nila, mga kababayan. Kaya magsasagawa sila ng investigasyon dyan kasi pagtatakpan nila, mga kababayan, yung katotohanan. Para nga naman mailabas itong si Duterteng ito sa isyong yan. Para nga naman masabi nila sa publiko na inosente sila at lahat ng inaakusa sa kanila, mga kababayan, walang katotohanan. Ganyan ang gagawin ng mga yan. Ano po, so sabi pa dito, mga kababayan, iginiit rin ng Lady Solon ang kahalagahan ng integridad, transparent at patas na investigasyon. Sabi pa dito, mga kababayan, eto daw, sa tingin namin, gusto lamang guluhin ni Senator Bato ang investigasyon na isinasagawa ng Quadcom at maghasik ng fake news, sabi pa ng Solon. Ano yan? Inquiry of aid of legislation o gusto lang niyang pagtakpan ang pananagutan niya ni President Duterte at ng iba pang may kinalaman sa AJ case? Bakit ngayon lamang sila mag-iimbestiga? Di ba dapat may investigasyon o inquest na ang bawat napatay sa war on drugs ni Duterte at noong PNP chief pa siya, dagdag pa ni Castro? Kasi nga kung titingnan nating mabuti, mga kababayan, maraming pagkakataon na dapat pinag-uusapan yan sa Senado, pero bakit lang ngayon? Ito, mga kababayan, pinagtutuunan ng pansin ni Bongo at ni Bato de la Rosa kung kailan sila yung nakaharap. Mga kababayan, di ba maraming pagkakataon, dapat nung una pa lang, saglip na pinagtuunan nila ng pansin, yung walang kakwenta-kwentang PIDEA leaks, mga kababayan, at yung issue ng KOGC na hindi naman interest ng mamamayan yung pinag-uusapan dyan, dapat ito yung pinagtuunan nyo ng pansin. Dapat kayo yung unang nagsagawa ng investigasyon kung gusto nyo talaga na maging check and balance sa investigasyong yan. Bakit ngayon lang kayo nagiging agresibo na mag-imbestiga sa ganyang klase ng bagay kung kailan nag-iimbestiga na ang Quadcom, mga kababayan, ang Kamara? Diba? Kaya kung titingnan po nating mabuti, ang gustong mangyari siguro ng mga yan, kaya gusto nilang magkaroon ng investigasyon din na kanila para kontrahin etong investigasyon ng Kamara de Representantes, mga kababayan. So sabi pa dito, basahin pa natin. Sa nakaraang pagdinig ng Quad Committee ng Kamara de Representantes,
inilutang ni Castro ang posibilidad na ginamit ni Duterte ang kanyang confidential funds para mabigyan ng reward ang mga pulis na nakakategi ng mga drug suspect. Sabi pa dito, sinabi ni retired police lieutenant Colonel Garma na binibigyan ng 20,000 hanggang 1 million ang mga pulis na nakakatege ng mga drug suspect, mga kababayan. Kung nagawa nga ni Duterte, eto na lang yan mga kababayan Kung nagawa nga ni Duterte, tandaan nyo to kung nagawa nga ni Duterte na gamitin yung kanyang tirang campaign funds, kaya niyang gamitin yung kanyang confidential funds para magpatumba mga kababayan ng mga taong related sa ipinagbabawal na gamot para mailabandra sa publiko na umuusad yung kanyang isinusulong mga kababayan na advocacy nung panahon na nangangampanya pa siya. Ano po sasabi pa dito? Basahin pa natin. So makikita natin, Mr. Chair, ang driving factor bakit marami po iyong pinatay na mga mahihirap ay dahil may reward, punto ni Castro. Ayon sa mga ulat ng libu-libo na ang binawian ng buhay ng Duterte War on Drugs campaign, mga kababayan. So maliwanag naman na yan yung mga dahilan kung bakit hindi dapat magsagawa ng hearing yang sina Bato de la Rosa, or kung magsasagawa man sila, dapat mag-inhibit for delikadesa etong si Bato at etong si Bongo, mga kababayan. Ano po, kasi nga hindi magiging transparent yung hearing na yan at hindi magiging check and balance yan kung naandyan dyan si Bongo at si Bato de la Rosa. Ano po mga kababayan, at yung mga kaalyado nitong si Digong. So maliwanag naman na may mga tumututol talaga dyan sa gagawing parallel investigation nitong sina Bato de la Rosa at niyang sina Bongo.